Yung kay Curly Discaya, para sa akin, malaki yung contribution niya. Kasi nung wala pa nagsasalita, siya yung unang nagbigay ng affidavit na itinuturo niya. 17 kongresista, sinabi niya, naka-involved dito, may binanggit siya ng mga opisyal ng gobyerno, may binanggit siya na mga matataas na opisyal, no, na kinatawan. Nagulat ako, biglang nawala na lang, no, hindi na pinagpatuloy. Yun ang tingin ko, isa sa mga dapat itulak pa rin ng Blue Ribbon Committee. Yan yung iniiling ng tao. Doon sa listahan na ginawa ko, humigit kumulang, umpisahan ko 17, yung sinasabi ni Discaya. Merong binanggit na mga senador, 4 ata o 5. May binanggit na, sinabi mismo ni Senador Ping Lacson, si E.S. Bersamin, Lucas, binanggit niya si Amina Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, at si Yusek Taygib Olayvar. Binanggit din ang mga pangalan nila Mark Teksay, binanggit ang pangalan ni Paul Estrada na may kadugtong na pag-uusap doon sa usapin ni Saldico at ni Sergeant Gutesa. Ito yung mga, ngayon may lumabas na 18 Marines na nagsasabi ulit ng mali-malitang pera, bigay ng pera, at kung saan yung mga delivery ng mga lugar na to. Kaya kung titingnan, talagang kulang na kulang pa yung ginawang investigasyon. Hindi dapat nakatutok lang kung sinong gusto nilang makulong o nakatutok lamang kung anong gusto nilang naratibo, kung anong gusto nilang script. Dapat yung buong katotohanan. Kung talagang gusto nating ayusin at tingnan itong problema ng korupsyon. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Mahiya naman kayo at imbestigahan, ikulong ang dapat makulong. Pagka tinuturo na yung mga kasama niya o natuturo na siya o yung kanyang pamilya, humihinto na yung investigasyon. Yung kaso ni Mr. Discaya doon sa pagpapacheck up, hindi ko yan pwedeng sagutin Dahil, yung sa panahon ngayon, yung impeachment court o kung sinong korte ang humahawak sa kanya. Pero, para sa akin, importante na yung mga sinabi nila at yung mga ginawa nila ay talagang tingnan ng Blue Ribbon Committee. Alam mo yung restitution na binabanggit nung araw, nung magdebate si Senator Ping Lacson at si Senador Marcoleta, maraming taong bayan natin ang hindi nakakaintindi. Pero nung nakita nila yung kay Henry Alcantara, kasi ang sabi ni Henry Alcantara, 30 billion ang pumasok na pondo sa Bulacan, sa distrito niya. Okay. More or less, ang nakuha niyang pera, humigit kumulang 5 billion. 4.8 billion kung di ako nagkakamali. Ang isinuli lang niyang pera, 181 million. Kaya tama si Senador Marcoleta na bago tayo mag-usap ng sulian ng pera, pag-usapan muna yung kaso. I-hold muna yung asset, i-hold yung pondo, i-hold yung kung anong pinanghawakan nila. Kasi, kung ako akusado, ako kunyari si DPWH Yusek, no? Assuming lang si Bernardo, at kinumpute, mga naka 20, 30 billion to. Sinabi ko sa DOJ, magsusoli akong 1 billion. Tapos bibigyan ko kayo ng 2 billion. Di ayos na. Pag inilagay ka sa state witness, may immunity ka na, hindi ka na pwedeng kasuhan. Kaya dapat walang ayusan sa umpisa. Hawakan mo na yung pondo nila, hawakan yung mga bank accounts nila, hawakan yung mga mga ari-arian nila, tapos pabayaan nilang umikot yung kaso. No, mag-witness ka, sabihin mo lahat ng nalaman mo. Pag natapos yung kaso, eto yung nakikita naming pera na pumasok sa'yo. Doon nila sabihin, ito ang isoli mo.